Okay, for sample problem number, actually this is additional sample problem for the method of sections. And ngayon naman, ang hinahanap sa atin is member HG, DE, and ano ba? HG, DE, and HE. Tama? Yun. So, ibig sabihin, ang hinahanap sa atin is itong member na to, eto, saka eto. Okay? So, pag ganito guys, I suggest na pagka kinat nyo yan, siyempre magkakat tayo dyan. Ito, method of section tayo eh. Pwede nating ikat na ganyan yan. Tama? Murahin natin to. Kinat na natin. Ngayon, i-assume natin na tension lahat yan. Tension lahat yan. Okay? Ngayon guys, I suggest na pagka ganyan, lagi yung tatandaan na piliin nyo yung kukonti, yung mga supports. So, yung kanan pipiliin natin. Pag kinonsider mo yung kaliwa, diyan, ang iisipin mo dyan, ang mga i-consider mo is lahat ito, tapos kailangan pang kuli support na yun. By the way, hindi naman natin kailangan yan. Mas mapapadali yung pagsusolve natin dito. Okay, so kunin lang natin siguro yung angle para mas okay. Yung angle na to ay simply the tangent 4 over 3. Okay, ang tangent ng 4 over 3 ay equal to 53.13. So, this is equal to 53.13 degrees. So, kung ganun pala, okay na. Okay? Saan tayo mas sabi, pumili daw tayo ng joint kung saan magsasalpukan yung dalawa. O, in this case, guys, eto, meron ba kasalpukan yan? Wala. Etong dalawa na to ang meron. Eto, saka eto. Okay? Although, pwede mong gamitin tong isa na to. Ayun yan, no? Pag diniretso mo yan, dapat ituwid mo to. Dito ka magte-take ng moment ngayon sa joint H, which is, okay lang naman. Okay lang naman yun. Pwede naman yun. Basta, ang tatandaan mo, pag lumagpas ka dun sa may cutting plane mo, wala ka ibang i-consider dyan, kundi yung dimension lang. Hindi mo sasama yung force na, ayan. Hindi porkit nakarating ka dyan sa kabila dyan, isasama mo na rin to. Hindi ganun yun, guys. Okay? Wala ka ng force na i-consider sa left. Kumbaga, yung pagte-take lang ng moment ang pwede na lumagpas. Pero yung mga forces na included sa left, hindi mo na siya kailangan isama. So in this case guys, dito na lang siguro tayo mag-take ng moment. Okay, para for simplicity, dyan na lang tayo mag-take ng moment para lumitaw tong si GH. Okay? So ibig sabihin, let's take a moment. Let's take a moment at E is equal to 0. Considering counterclockwise positive kasi counterclockwise magiging ikot ni G, di ba, nung G. So, 0 is equal to HG multiplied by the perpendicular distance of 4. Ito yun, O, ayan. Of 4. And then, ano pa? Etong 1,5 na yan, makikreate bang moment yan? Wala. Kasi nag-pass through sa point of consideration. Etong 1,5 na to, meron? Meron. And iikot yan, clockwise pala, papuntang clockwise. So, if counterclockwise yung positive natin, therefore this is negative 1,500 multiplied by 3. So, technically, meron ka ng HG, nakaisa ka na agad, we have 1125 pound. Okay? And then, again, ganito guys, wala muna ulit magbabago para lang itong method of joints. Okay? So, now, pwede ka na lang mag-take ng summation forces vertical is equal to 0. 0 is equal to HE. Tama? Sine of 53.13 kasi pataas yan. Minus 1,5 ulit. Kasi lahat lang ng force, tatandaan nyo, lahat lang ng force na included sa right side ng equation. Okay? Yan lang ang kailangan nating isama. Kasi yan lang naman yung natin. So, this is 1,5. Okay, ano pa? So, yun lang. So, sa HE is equal to 3,750 pounds. So, positive ulit yan. And then next, pag nag-summation forces horizontal naman tayo, this is equal to 0. 0 is equal to negative DE minus HE cosine of 53.13 minus HG, whereas ang HE natin is 3,750. Ang HG natin is 1,125. Makukuha natin si DE. Si DE is equal to 0 equal to negative DE minus 3,750 cosine of 53.13 minus 1,125. So, this is equal to 3,375. So, this is equal to negative 3,375 pounds. So, sa final answer natin, this is HG.
This is HE. And this is DE. Si HG is 1125 pound. Si HE naman is 3750 pound. Si ano naman is 3375 pound. By the way, this is positive yan, di ba? So, tension, positive din. So, tension, negative na kuha natin. So, therefore, compression. This will be your final answer. So, yun lang. That's for method of sections, additional sample problem.